Si Vladimir Putin ay pinahiya mismo ng harapan sa loob ng Kremlin. Sa isang pambihirang pagpupulong, diretsang tiningnan ng lider ng matagal ng kaalyado ng Russia, ang diktador, at lantaran siyang nilaet dahil sa ganap na pagkamatay ng demokrasya sa Russia. Pero simula pa lang ang pambabastos. Galit na galit ang Armenia dahil pinabayaan sila ni Putin sa gitna ng pananakop para iligtas ang sariling makinarya ng digmaan. Kaya ngayon ay hayagan nilang binabasag ang alyansa at lumalapit sa EU at Estados Unidos. Opisyal nang bumagsak ang bersyon ng NATO ng Kremlin at si Putin lang ang dapat sisihin. Narito ang detalye. Kahapon, inimbitahan ni Putin ang punong ministro ng Armenia sa Moscow upang ayusin ang relasyon matapos pagtaksila ng Russia ang Armenia. Hindi natupad ang inaasahan ni Putin. Tinawanan siya ng punong ministro ng Armenia sa harap niya. Tinukso niya si Putin sa pababawal ng social media sa Russia at pagkawala ng demokrasya. Pakinggan mo na lang. Tungkol naman sa amin. Tungkol naman sa aming mga panloob na prosesong pampolitika, alam mo, ang Armenia ay isang demokratikong bansa, demokratikong panig, at halos palaging may nagaganap na prosesong pampolitika sa amin. At ito ay normal na bagay na para sa amin. Isang karaniwang bagay. At sa totoo lang, 2 beses sa isang taon kami nagkakaroon ng eleksyon, mga eleksyon sa munisipyo. Sila rin ay napakapolitisado dahil bilang resulta ng aming mga reformang pampolitika, ang mga tao ay bumoboto para o laban sa mga partidong pampolitika. Ang mga tao ay bumuboto para o laban sa mga partidong pampolitika. Ibig kong sabihin, marami tayong mga mamamayan, hindi naman ganoon karami, pero may mga mamamayan na naniniwala na sobra ang demokrasya sa Armenia. Pero ito ay isang usapin ng prinsipyo para sa amin. Maraming mga demokrasya, pero ito ay isang pangunahing tanong para sa Ang aming mga social network halimbawa ay 100% malaya. Walang anumang mga limitasyon. At maraming mamamayan ang nag-iisip na sobra na ito. iniisip nila na Ang dahilan kung bakit napag-usapan ng bahaging ito ay dahil sinisisi ni Putin ang Armenia sa pagiging hindi demokratiko. Ngayon, hindi naman komedyante si Putin, kaya sigurado akong seryoso siya sa paratang na ito. Kaya tingnan natin kung ano ang tinutukoy niya. Noong nakaraang taon, ikinulong ng Armenia ang pro-Russian na bilyonaryo. Sinasabi ni Putin na ikinulong siya dahil lang sa pagsuporta sa Russia. Pero sa totoo lang, mas komplikado ang totoong kwento. Kita mo, ayon sa gobyerno ng Armenia, ginagamit ng Russia ang bilyonaryong ito para magsagawa ng kudeta laban sa gobyerno ng Armenia, laban sa kanilang punong ministro na nakaupo mismo sa harap ni Putin. At yon ang dahilan kung bakit ikinulong ang taong ito. Siyempre, hindi aminin ni Putin ito sa kamera. Pero nakakatawang makita siyang mag-lecture tungkol sa demokrasya ngayong 26 na taon na siyang nasa kapangyarihan. Kaya siguro, wala talagang ibang dapat sisihin si Putin kundi ang sarili niya dahil siya rin mismo ang nagdala ng pang-iinsultong ito sa sarili niya. Pero hindi ito ang pinakamalaking problema ni Putin sa pagpupulong. Isa sa mga paboritong proyekto talaga ni Putin ay ang bumuo ng isang katumbas ng NATO sa mga dating bansa ng Soviet Union siguro. At kasali ang Armenia sa organisasyong yon. Tinawag itong CSTO o Collective Security Treaty Organization. Mukhang napagtantunan ng Armenia na hindi pala maaasahan ng Russia bilang katuwang sa seguridad. Pakinggan niyo ang sinabi ng Pangulo ng Armenia tungkol sa organisasyong ito sa harap mismo ni Putin. nang kinilala namin bahagi ang Karabakh ng Noon, kinilala namin ang Karabakh bilang bahagi ng Azerbaijan. Pero ginawalam namin ito matapos magsalita ng 2 beses sa publiko ang pinakamataas na pamunuan ng Federasyong Ruso tungkol dito. Natatandaan mo, napag-usapan na natin ito ng madalas. Hindi rin namin kailanman itinago ang aming mga problema sa CSTO. Nagkaroon kami ng mahirap na sitwasyon noong 2022 at sa palagay ko, dapat ay gumana ang mga mekanismo ng CSTO. Pero hindi ito nangyari. At ito, syempre, ang nagdulot ng sitwasyon na meron tayo ngayon sa ating relasyon sa CSTO. Hindi kami kasalukuyang nakikilahok sa mga gawain ng Collective Security Treaty Organization, CSTO. Dahil sa isang simpleng dahilan.
Hindi pa rin namin maipaliwanag sa aming mga tao, sa aming mga mamamayan, kung bakit hindi tumugon ang CSTO at hindi tumugon kahit na may mga obligasyon sa ilalim ng Collective Security Treaty Organization, CSTO. Согласно договору об Организации о коллективной безопасности. Bago ko ibigay ang konteksto kung paano ipinagkanulo ni Putin ang Armenia, paalala lang po na i-like at i-subscribe ang channel. Malaking tulong po ito sa amin. Kaya, magsimula tayo sa simula. Ang CSTO ay sagot ng Russia sa NATO. Magkakapareho ang pangako nila. Ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat, gaya ng NATO. Pero tingnan ng mga miyembro ng grupong ito. Nasa tuktok ang Russia, kasunod ang Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan at Tajikistan. Ngayon, hindi ko naman minamalit ang mga bansang ito, pero parang hindi pantay ang listahan nila sa NATO. Pero kahit ganon, naitatag ang CSTO noong 2003. Pero hindi talaga ito naging aktibo hanggang 2022. Ang unang deployment ay nangyari sa Kazakhstan noong Enero ng 2022. Nagkaroon ng malalaking at marahas na protesta sa bansa dahil sa presyo ng gasolina. Dito na-activate ang CSTO, nagpadala ng mga tropang Ruso at mabilis na naibalik ang kapayapaan. Gumana ito, pero tumagal lang ng mga 7 buwan. Kita mo, noong Setyembre 2022, muling na-activate ang CSTO. Sa pagkakataong ito ay Armenia ang nata-activate sa CSTO. Inatake ng Azerbaijan ang teritoryong ito na matindi at matagal nang pinagkatalunan sa loob ng huling 30 taon. Ito ang teritoryo ng Nagorno-Karabakh. Hindi na natin tatalakayin ang pagiging komplikado na misyong ito. Pero ang mahalagang dapat nating pagtuunan ng pansin para sa video na ito ay miyembro ang Armenia ng organisasyong ito, ang CSTO. Ibig sabihin, kung atakihin ng Azerbaijan ang teritoryong inaangkin ng Armenia, dapat tumulong at sumuporta ang Russia at CSTO sa Armenia. Ito ang pangunahing pangako ng CSTO, gaya ng Article 5 ng NATO. Sa kasamaang palad, noong Pebrero 2022, inilunsad ni Putin ang tinawag niyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Pagdating ng Setyembre, hindi pa rin tapos ang 3 araw na yon. Kaya wala nang kakayahan ng Russia na protektahan ang Armenia. Kaya nang na-activate ang CSTO, basically, tumanggi ang Russia. At para sa Armenia, isa itong malaking pagtataksil. Ngayon, may iba pang dahilan ng Russia kung bakit ayaw nitong labanan ng Azerbaijan. Sinuportahan kasi ng Turkey ang Azerbaijan at malakas ang militar nito. At bukod pa dyan, marami negosyo ang Russia sa Azerbaijan. Kaya, ayaw na lang makialam ni Putin. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, ito mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ng proyekto niya, ang CSTO. Isipin mo, anong gagawin mo kung may nangakong tutulong pero hindi tumupad nung pinakakailangan mo sila? Ganon ang ginawa ng Armenia. Sa madaling salita, umatras sila mula sa CSTO. Napagtanto nila na hindi maasahan ng Russia bilang kaalyado. Kaya nagsimula silang magpukus sa pakikipaglapit sa kanluran. Sa madaling salita, nilalapit nilang sarili nila sa EU at Estados Unidos. Siyempre, hindi natuwa si Putin. Pero hindi niya pwedeng hayagang sabihing hindi pwedeng sumali ang isang bansa sa EU dahil hindi ito tulad ng NATO na organisasyong militar. Pang-ekonomiya ang EU. Nag-isip siya ng ibang dahilan kung bakit mali ang ginagawa ng Armenia. Pakinggan niya ito. At nakikita natin na mayroong pag-uusap sa Armenia tungkol sa pagpapaunlad ng relasyon sa European Union. Wala kaming problema doon. Naiintindihan namin na bawat bansa ay nagnanais na mapakinabangan ang kanilang mga kalamangan. Sa totoo lang, hayaan mo akong mauna. Pero kailangan itong maging, dapat itong itakda ng maaga na ang pagiging kasapi sa Customs Union ng European Union at Eurosec ng sabay ay imposible. Imposible ito sa mismong definisyon pa lang. At ito ay, alam mo, purong economical lang talaga dahil may ilang bagay na nangangailangan ng mga taon ng kooperasyon at pagtutulungan. Pagkakaiba sa pagsusuri ng ilang grupo ng kalakal, sanitary surveillance at iba pa. Ang Russia at ang European Union ay may napakaibang mga kinakailangan at pamantayan sa kalinisan. Marami pang ibang mga bagay na giging dahilan kung bakit imposible ito.
Sabi niya, pwede kang sumali sa EU, pero hindi ka na pwedeng makipagkalakalan sa Russia kapag ginawa mo yon. Ngayon, hindi lang EU ang nilalapitan ng Armenia. Malaki ng pakikialam ng Estados Unidos, hindi lang sa Armenia, kundi sa buong Caucasus. Nung nakaraang taon, namagitan ng Estados Unidos para sa kasunduang kapayapaan ng Armenia at Azerbaijan. Ito ay isang bagay na hindi nagawa o hindi ginusto ng Rusya na makamit sa nakalipas na 3 dekada. Nakikinabang ang Rusya sa hindi nalulutas na tunggalian, pero nagawa ng Estados Unidos ito sa isang pulong lang. Tingnan mo. Pipirma na ang Pangulo ng Estados Unidos, Pangulo ng Republika ng Azerbaijan at punong ministro ng Republika ng Armenia na magkasanib na deklarasyon hinggil sa mga kinalabasan ng Trump Route for International Peace and Prosperity Summit. Pipirma sila sa 3 kopya sa Ingles. Pipirma ang Pangulo ng Estados Unidos bilang saksi sa Pangulo ng Republika ng Azerbaijan at punong ministro ng Republika ng Armenia para pantibayin ang kapayapaan, katatagan at kasaganaan. Pakiusap, manatiling nakaupo ang lahat habang pinipirmahan ang mga dokumento. Ngayon, matindi ang galit ng Rusya dito. Hindi lang mga tao sa internet o mga taong nag-uusap tungkol sa politika ang galit. May mga dating opisyal ng depensa ng Rusya na hayagang nagrereklamo. Sa susunod na clip, makikita si Shoigu, dating ministro ng depensa ng Rusya, at malapit pa rin kay Putin at sa politikal na grupo. Naglilingkod siya sa Konseho ng Seguridad ng Rusya, pinakamataas na sanggay na nangangalaga sa pambansang seguridad ng Rusya. Hindi siya natuwa sa kasunduang pangkapayapaan, kaya hindi niya binigyan ng kredito ang Estados Unidos. Sinabi niya, nakanuran lang ang natikialam sa mga usaping Ruso at gustong itaboy ang Rusya sa Caucasus. Pakinggan ninyo. Para sa akin, ang Rusya ang tumulong upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia. Ang Rusya ang pangunahing salik sa katatagan ng buong Timog Caucasus. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng pag-unlad ng relasyon, halos walang naging alitan sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia sa ilalim ng panganalaga ng Rusya. At lahat ng mga alitang lumitaw ay agad na naresolba sa tulong ng Rusya. Sa kasama ang palad, ang mga pagtatangkang iyon ng ilang mga bansang kanluranin na makialam sa pag-aayos ng ugnayan ng Armenia at Azerbaijan. At ito ay isang pagtatangkang itaboy ang Rusya mula sa Timog Caucasus ay walang naidudulot na benepisyo. Kabaligtaran pa nga ang nangyayari. Nagdadagdag sila ng kaba, komplikasyon at kalabuan. Para kay Putin, sanay na siyang mawalan ng kaalyado mula nang simula ng kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Nawala sa kanya ang Syria, nawala ang Venezuela. Maari mawala rin ang Iran. At ngayon, mukhang nawawala na rin sa kanya ang mga dating bansang Soviet.